Abandonado. Sa tagal ng pagkakatiwangwang nitong project na to, napuno na siya ng damo. May talahib na. Nakatiwangwang. Mapapaisip ka talaga eh. Saan napunta yung buwis ng taong bayan? At pinamumugaran na ng mga hayop. Naging tahanan na ito ng mga ibon. Mga gusaling malaki sana ang pakinabang sa mga mamamayan. Paano humantong sa ganitong sitwasyon ang mga gusaling ginastusan ng milyon-milyong pisong pondo mula sa kaban ng bayan? Hindi mga ingay mula sa mga pagpupulong o mga okasyon ang nadatnan ko sa loob ng Cagayan de Oro Convention Center. Kundi mga huni ng ibon. Sa tagal na hindi nagagamit itong Cagayan de Oro International Convention Center, eto na nangyari. Naging tahanan na ito ng mga ibon. Taong 2001 nang simulang itayo itong Cagayan de Oro International Convention Center. Ang layunin nito ay gawin itong sentro ng lahat ng socio-cultural activities para sa buong Mindanao. Pero hindi pa ito nagagamit, 15 taon ang nakatenga. Bukod sa pinamahayan na ng mga ibon ang convention center, may mga butas na rin sa kisame nito. Dahilan para tumulo ang tubig kapag umuulan. Kahit saan ka tumingin sa loob nitong struktura na ito, makikita mo yung mga palatandaan na matagal na talaga siyang napabayaan. Dito pa lang sa mga railing, sa mga sulok-sulok, puno na ng dumi ng mga ibon. Tubig, meron, galing sa taas siguro pag umuulan, nilulumot na yung mga hagdanan, lalo naman dito, nubuan na ng halaman. Mahigit sa 1 hektarya ang laki ng Cagayan de Oro Convention Center. 7,700 naman ang dapat na capacity nito. Pero wala pa ni isang okasyon ang idinaos dito. Pag nag-operate na yung convention center, marami namang maka-avail ng mga livelihood. Kasi yung mga tao namin dito, pwede naman magtinda sa loob, sa labas. So, mayroon silang hanap buhay. Pero habang hindi pa gawa, habang hindi pa nag-ooperate, sayang. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 10 ang implementing agency ng proyekto. Ayon sa nakuha naming dokumento mula sa DPWH Region 10, June 2001 nang simula ng Convention Center. August 2003 ang target completion nito. Ang orihinal na contract cost nito ay 349.9 million pesos mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni dating Senador Aquilino Neni Pimentel. Ang pera, pinasa ko na kaagad doon sa DBM na ibigay sa direktamente doon sa DPWH para walang masabi na, uy, itong paborito na kontraktor ito, bibigyan ng, dito ibigay ang construction ng convention center para may cut kung sino-sino dyan. Ayaw ko yung ganun. And so the money has been provided and I want every centavo of that accounted fully. Sa dokumentong ito na nakuha namin mula sa DPWH Region 10, lumalabas na 2 ang naging contractor sa pagtatayo ng Convention Center. Mula 2001 hanggang 2009, naglabas ng 345 million pesos sa pagsisimula ng gusali. Pero taong 2010, hinawakan ng ibang contractor ang pagpapatuloy ng Convention Center. Mula 2010 hanggang 2011, naglabas ng 149 million pesos ang DPWH Region 10. Sa loob ng 10 taon na pagpapagawa sa Cagayan de Oro Convention Center, hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito tapos. Paano po nagsimula ang proyekto na to?
Yung proyekto natin, simula ito sa idea na noon ang Cagayan de Oro, wala pang sports center. Naumpisahan nga nung buhat noong 2001. Na-award sa kuan, mahigit ng 349 million yung na-award sa kontraktor. Hindi pa rin nagagawa ang sanitary works tulad ng banyo, electrical, flooring at finishing ng gusali. Ang malungkot, mula 2011 hanggang ngayon, nakatenga ang struktura. Ayon sa dokumento mula sa DPWH, ilan sa mga dahilan kung bakit hindi natapos at natenga ang struktura ay ang masamang panahon at pagkakaantala ng paglabas ng pondo. Di yung balance na doon sa 349 million, hindi natapos kaagad. Umabot ng 2009. Ibig sabihin, pautik-utik yung lumalabas na pondo. Yun talaga. At dahil pautik-utik yung pondo, tumagal ang tumagal. Tumagal. Ayon sa DPWH Region 10, aayusin at itutuloy ngayong taon ang pagtatayo ng convention center. Pero para mangyari ito, kailangan pa raw ng karagdagang 324 million pesos. Dahil mahigit isang dekadang nakatenga ang gusali, lumagpas na ito sa sinasabing warranty period. Yung termites control na ilagay dito noon, ang warranty period ng noon, epektibo siya within 5 years. Oh, paano na yun? Nang araw na magtungo kami sa convention center, dumating din ang engineer ng ikatlong contractor na magpapatuloy sa paggawa ng convention center. Ano ang plano nyo dito? Kailangan nga matapos yung lahat ng mga item, gagawin na mga ceiling, tiles, yung electrical works, yung air conditioning unit, yung sa mga CR natin, kailangan matapos yon lahat. Mga gano'n nyo katagal matatapos ito? Base sa kontrata natin, abot ito ng 360 days. Dapat nga yung mga ganyan, pwede na mag-file ng draft cases ang Office of the Ombudsman dyan eh. Kasi if you read the Constitution, or even yung sa Ombudsman law, they can, on their own, pag may mga waste, inefficiency. Ngayon, di ba tatapos eh. May mga inaayos pa ng mga leakages, ganun. Palagay ko, sampa ko na yan sa Ombudsman. Tingnan na yan. Para kung sino yung mga nagluloko dyan, ay dapat makapanagutan. Taong 2007 nang itayo itong Batangas Provincial Livelihood Center. Ginasusan ng 237 million pesos mula sa utang sa isang bangko. 10 taon na lumipas, nakatiwangwang, hindi napapakinabangan. Ipinatayo ang Batangas Provincial Livelihood Center o BPLC para magkaroon ng hanap buhay ang mga residenteng naapektuhan ng pagpalawak ng Batangas Port. Halos 2 hektarya ang lawak ng BPLC na nakatayo sa tabi mismo ng Batangas Port. Ayon sa COA report, June 2003 nang simulang itayo ang ikatlong palapag ng gusali. Dito sana magtatayo ng mga tindahang pagkakakitaan ng mga residenteng na-displace o napaalis ng palawakin ng Batangas Port. June 2004 nang ideklarang tapos ang istruktura. Pero wala ni isang tindahan para sa mga target beneficiary ang naitayo. Dahil nga hindi na maintain itong istruktura, kinakalawang na yung ibang bahagi ng gusali. May mga crack dito, mga crack doon. Ang poste, kita nyo, nakatumba na. Pader, puno rin ng crack. Ang ibang dingding, may mga bitak na. Basag-basag ang mga salamin, may butas sa mga kisame. Pati ang mga lababo at palikuran, sira-sira na rin. Kasama kong nag-ikot sa gusali ang kapitan ng barangay. Pag ikaw iniikot mo to, anong nakikita mo? Yung panghihinayang nasa halip na mapakinabangan ng lahat, nagkaganyan. Tingnan mo naman to. Lawak ko. Wala akong makikita.
Walang nakatayo, walang nakalagay na anumang establishmento. Ito makikita mo sa second floor. Pakante. Pag makikita mo yung ganitong klaseng proyekto, mapapaisip ka talaga eh. Saan napunta yung buwis, oh? Buwis ng taong bayan. Sa report ng COA, 237 milyon pesos ang inutang ng probinsya ng Batangas sa isang bangko nung panahon ng panunungkulan ni Governor Hermelando Mandanas. Ang kasunduan, kailangang mabayaran ng probinsya ang utang sa bangko sa loob ng 15 taon. Magagawa dapat ito kung kumikita ang gusali mula sa renta ng mga pwesto, parking at terminal. Ayon pa rin sa COA report, palaki ng palaki ang binabayaran ng Batangas Provincial Livelihood Center dahil ito sa interes at amortization na inutang sa bangko at iba pang bayarin katulad ng insurance at kuryente. Umabot na sa 289 milyon pesos ang accumulated losses o nasasayang na pondo dahil sa hindi napapakinabangan ng proyekto. May mga nadatnan kaming nagtitinda sa ibabang bahagi ng gusali, pero hindi sila nagbabayad ng kanilang pwesto. Hinayaan na lang silang magnegosyo sa nakatenggang gusali. Ito po ang dinatna namin. Hindi ko siyempre kami muna ang gagamit. Habang hindi wala pang ginawa, pinaplano si Governor para dito. Ayon sa report ng COA, ang BPLC ay bunga ng mahinang pagpaplano at hindi maayos ang ginawang feasibility study. Hindi raw nagustuhan ng mga investor ang lugar dahil hindi kaaya-aya ang kondisyon ng gusali. Definitely, yun nga, tinatawag mong white elephant, di ba? So, unang-una, mali yung location. Nagtataka nga ako, ba't nilagay doon sa port area? Well, obviously, hindi pinag-aralan. Umutang sila ng 250 million, napakalaking waste of public funds. Pero ayon kay Governor Mandanas, malaking bagay ang pagpapalit ng administrasyon. Kasi pag alis ko, yung sumunod sa akin, hindi na rin itinuloy. Hindi itinuloy. So, pagbalik ko dito, ganun pa rin. Well, it was worse. Yung building. So one of the first things we did, first 6 months, nilinis, inayos, and then we tried it. We got the help of somebody from Divisoria and from Baclaran to sample, for yung mga ganon. And we gave employment immediately to the vendors. We gave them space inside. Walang renta. Para lang testing muna. Gaya ng Cagayan de Oro Convention Center, pinaplano rin ngayong isaayos ang Batangas Provincial Livelihood Center ng lokal na pamahalaan. Pero para magawa ito, kailangan na naman ng panibagong budget. Matapos naming may-ere ang report tungkol sa mga tulay na ginastosan ng pera natin pero ngayon nakatenga o kaya hindi pa rin natatapos, ilan sa mga kababayan natin ang nagpadala sa amin ng mga mensahe sa pamamagitan ng aming official Facebook account. May mga nag-report tungkol sa hindi natapos na tulay sa Surigao at Pampanga. Meron ding nakatenggang palengke sa Mindoro at maging mga sira-sirang daan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagpapakita lang ito na may iba pang proyekto sa ibang lugar sa bansa na may problema o kaya naman questionable ang pagpapatupad. Bukod sa mga unutilized o hindi nagagamit na convention center sa Cagayan de Oro City at livelihood center sa Batangas, nauna na naming natalakay sa Reporter's Notebook ang mga multipurpose building o MPB na pinaglaanan ng milyong pisong pondo pero hindi natapos. Gaya ng ilang multipurpose building na itinayo sa bayan ng Tugaya sa Lanao del Sur. Bawat gusali naglaan ng 500,000 pesos. Pero ang dinatnan namin noon, mga poste lang at hindi tapos na gusali. Paliwanag noon ng DPWH Region 10 na siyang implementing agency ng mga MPB, hindi pa nagagastos lahat ng pondo. Pinipressurize lang sila na tapusin yung project para walang problema doon. Kasi hindi naman natin magawang i-terminate yung contract minsan kasi maliit lang ang hindi natapos. Ang ginagawa namin doon, hindi namin binabayaran.
with an accomplishment of 87.43%. Kompleto na yung construction of building. May bubong, may pader, may kwarto. Ayon sa Commission on Audit o COA report sa DPWH para sa taong 2016, sa 4,000 proyekto ng DPWH, 493 ang may negative slippage o delay, 104 ang suspended at 162 ang hindi pa rin nasisimulan. Ang dahilan na nakalagay dito sa COA, inadequate planning at monitoring ng project implementation. It has various reasons. Yung pinakauna na nito is yung right-of-way natin, right-of-way acquisitions. Number 2, kasama dyan yung mga permits related sa pagputol ng puno. Yung number 3 is yung permit related sa local government units. Yung permit galing sa MMDA. Nagbigay kami ng policy recommendations. Sabi namin, hindi ka mag-uumpisa ng isang proyekto na hindi mo naayos yung right-of-way. Kasi ano mangyayari doon, di ba? So, bago mo umpisahan, tapos na dapat para tuloy-tuloy yung trabaho. We're trying to make this as efficient as possible. So marami na tayong reforms na ginagawa para mapabilis yung ating execution ng mga project. Ngayong taon, nakatakdang simula ng gobyerno ang ilan sa big-ticket items ng administrasyon. May plano na kami over the next 5 years. We will spend, ang gagastusin namin ay something like 8 to 9 trillion. No? Kabilang dito ang Metro Manila Subway, ang North Railway Project na kukonekta sa Manila at Clark, Pampanga, ang South Railway Project na biyabiyahe mula Maynila hanggang Los Baños, Laguna, at ang Mindanao Railway Project na kukonekta sa Digos, Tagum at Davao City. Ongoing naman ang pagtatayo ng NLEX SLEX Connector Highway, ginagawa na rin ang LRT Line 4 at ang MRT-7 na kukonekta naman ng Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan. Para mabantayan ang status ng iba't ibang proyekto sa ilalim ng DPWH, bumuo raw sila ngayon ng tinatawag na infra-track monitoring. Ang nangyayari niyan, we have an infra-track system. So it's a mobile application na pwedeng gamitin ng mga staff namin for as long as there is internet. Yung app na yon will be able to capture photos and will able to, plot yung exact photo na yon on the geographic coordinates kung saan siya kinuha. It will be uploaded in a map. So makikita namin automatically, ito yung project in this particular location at ito yung itsura niya ngayon. Kung kunwari dati nagkaroon ng modus na yung Mindanao projects, ang naka-upload ay Luzon, ngayon with this system, hindi na siya pwede. Sa mga nakita pa lang nating proyekto, nasa mahigit 800 milyong piso na ang inilaan para sa pagpapatayo ng mga tulay, convention at livelihood center. Malaki sana ang may tutulong ng mga gusaling ito sa pag-unlad ng mga komunidad. Pero ang masaklap, nakatenga ang ilan sa mga ito. Sa pagtatayo at paggawa ng mga kalsada, tulay at iba't ibang gusali, mahalaga na manatili tayong mapagmatsyag. Bantayan at tutukan ang sinumang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng mga ito. Dapat tama ang kanilang gagawin dahil pera natin to. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.